Aminado ang Armed Forces of the Philippines na posibleng galing mismo sa militar ang ilan sa mga baril at bala na nahukay malapit sa bahay ng mga ampatuan. Kakasuhan daw nilang sino mang sundalo na mapapatunayang nagbenta nito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ayon mismo sa otoridad, hindi mahirap tukuyin kung sino may-ari ng mga baril at balang ito. Pero ang hindi nila agad masagot ay kung paano nakarating dito ang mga balang pag-aari ng Department of National Defense. Na dapat ayusin ng organisasyon. Isa sa mga hinaing ng mga sundalong Magdalo na nagaklas sa tinaguriang Oakwood Mutiny ay kung paano raw nakakarating ang mga sandata ng militar sa mga mismong kalaban nila. Nang imbestigahan ng Feliciano Commission, nakumpirma na napapasakamay nga ng masasamang elemento ang mga armas ng AFP. Ilan sa mga tinukoy na dahilan, ang pagbebenta mismo ng mga sundalo o mga di-otorisadong pamimigay ng mga ito. For a soldier, he considers this one of the gravest violation because these firearms and this ammunition could be the same firearms and ammunition that could kill any one of us. Maring may mga ilang tiwaling mga sundalo, some scalawags in the service. But this definitely, hindi sila yung nagre-represent ng mas malaking organisasyon natin. Mahigit 100 kahon ng bala ng M16 na gawa ng Arms Corporation of the Philippines o Armscor ang kabilang sa mga nahukay sa May Sharif Agwa kagabi. Tukoy na nilang lot number ng mga balang ito, pero hindi na raw kailangan i-trace kung kanino nila ito ibinenta dahil sa mga balang tulad nito, pulis at militar lang ang pwede nilang bentahan. Armscor does not sell to any individuals. So, you sell only to who? Well, we sell only to the government, no? Pinaiimbestigahan na raw ng liderato ng AFP ang mga natagpo ang armas at bala. Kakasuhan daw nila ang sino mang mapapatunay na nagkasala, aktibo man o retiradong sundalo. There is a possibility na itong mga baril na ito ay ginamit mismo dun sa ginawang krimen. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Samantala, posible raw may isa pang biktima ng Maguindanao Massacre na hindi pa nakikita. Ipagpapatuloy po ng mga otoridad ang paghukay sa bayan ng Ampatuan para makita siya. Nakatutok si Ruth Cabal. Maghuhukay muli bukas ang ilang dayuhang forensic experts at taga-Commission on Human Rights sa massacre site sa Ampatuan, Maguindanao sa posibilidad na meron pang mga bangkay na di pa na-recover. Sa opisyal na tala ng gobyerno, 57 bangkay ang na-recover sa site. 3 pa rito ang di pa kilala. Pero sa ngayon, hindi lang 3 kundi 4 na pamilya raw ang naghahanap ng kanilang kaanak na posibleng nakasama sa mga namasaker. There is the possibility na meron pang bangkay doon. Tsaka meron pa kasing naaamoy doon na na stench. Sa December 14 o 16, isasagawa ang 3 araw na public inquiry ng CHR sa massacre, kasama sa iimbestigahan ng posibleng pakikipagsabwatan at kapabayaan ng iba pang opisyal ng gobyerno, pulis at ng militar sa pagpatay. Sa ginawang forum sa University of the Philippines kanina, bukod kay De Lima, humarap din ang ilang media group sa mga estudyante ng MASCOM kasama na ang UNTV. 4 na empleyado ng UNTV ang kasama sa massacre at bukod raw sa kasong pagpatay, naghahanda na rin ng disqualification cases laban sa mga ampatuang tatakbo sa 2010. Knowing the influence of the Ampatuans in the area, there's a big chance that they would just be back in power. If the cases are acts of terrorism under the Terrorism Act, they can be perpetually barred from running to public office. At sa pambihirang pagkakataon, tumunog kaninang tanghali ang UP Carillon sa tono ng bayan ko. Panaghoy raw ng universidad sa mga biktima ng massacre. Sa tradisyon kasi, hapon lang pinatutugtog ang Carillon. Ito ay paggunita nga sa napaka-karumal-dumal na insidente sa kasaysayan ng politika at sa kasaysayan din ng periodismo sa bansa. Ruth Cabal, nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Big contender si Beyonce sa 52nd Grammy Awards. May 10 nominations ang R&B and pop singer. 8 naman ang nakuhang nominations ng 19-year-old na si Taylor Swift. Si Lady Gaga naman may 5 nominations. Maglalaban-laban ang 3 diva sa 3 categories, ang album, song at record of the year. Ang grupong Black Eyed Peas naman ng Pinoy na si Apple the App nakakuha ng 6 nominations. Gaganapin ang Grammy Awards sa January 31. Trabaho raw muna at hindi love life ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ni Katrina Halili at sa mga may balak naman manligaw sa kanya,
may babala si Kat. Makichika tayo kay Lars Santiago. Kitang-kita ang kaseksihan ni Katrina sa costume niya bilang Serpina, ang bagong kalaban ni Darna. Hindi raw madaling suotin ang kanyang costume. 1.5 oras bago matapos ito dahil bukod sa damit, pinipintahan pa ang kanyang katawan. May stockings po sa loob para maging madulas and powder. At isa pa palang dusa yung hair po ang bigat. Tagi po ako sinasabunutan. Sa kaseksihan ngayon ni Katrina, marami ang nag-aakala na lalong dumami ang kanyang manliligaw. Sabi ng aktres, walang lalaking umaaligid sa kanya. Hindi naman kaya na-trauma na si Kat sa pakikipag-boyfriend pagkatapos ng kinasangkutang kontrobersya. May trauma po. Siguro po sila po yung magkakatrauma sa akin dahil alam naman po nila kung ano mangyayari sa kanila. Diba kapag gumawa sila ng hindi maganda sa akin. Ang nalilink sa kanyang si Chris Lawrence, patuloy pa rin ba ang panunuyo? Nandiyan lang po siya, very supportive para sa akin. Pero sa ngayon, trabaho muna ako. Naka-move on na si Katrina mula sa kinasangkutang kontrobersya. Pakiramdam daw niya, mas lalo siyang naging matatag at nagpapasalamat siya na sa kabila ng pinagdaanan, abala pa rin siya sa kanyang career. Tuloy-tuloy po yung projects and tuloy-tuloy po yung buhay ko. Hindi ko po tatapusin sa nangyari. So, haharapin ko ng bonggang-bongga ang buhay ko. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Pineng. That's it for Chika Minute. Happy weekend, everyone. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Maraming salamat, Pia. Mga kapuso, patuloy pa rin ang pakikisa ng ilang mga citizen journalists sa ating pagbabalita. Sa video na ipinadala ni Jerk at Jonathan Cinco sa pamamagitan ng U-Scoop ng GMA News, ramdam na ang Kapaskuhan sa Aparig, Cagayan. Inilawan na po yung higanteng Christmas tree roon. Nagkaroon din ng lantern contest. Tinutukan naman ng isang MASCOM student ng San Sebastian College Recoletos ang kilos protesta kahapon sa Mendiola, Maynila. Humihingi ang mga ralista ng katarungan para sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. Nais na maipanawagan ng pansin ni Marcelino C. ang isang kalyeng hindi natapos sa Barangay V. Mapas at sa Santa Maria, sa Santa Maria, Bulacan. Umaasa siyang matapos na ang proyekto para mapakinabangan ng mga residente. Para magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/newsscoop. Para naman sa MMS, i-text ang balita, MMS space, ang inyong mensahe, pangalan at address at isend sa 4627. At para naman po sa impormasyon, i-text ang balita, space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. At yan po mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 21 araw na lamang at Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.